isang mekanismo Yan, opo. na yan po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas. Kung meron pong problema na kasangkot po yung mga opisina na nakatukoy doon, Opo. may kaugnayan po kayong mga mamamayan dito eh. Kasi yun pong boto ninyo ay hindi po basta-basta nababaliwala yun. Yes po. Kaya po ang mga ini-impeach, President, Opo. Vice President, makikita po ninyo mga hindi pangkaraniwang opisina ito. Aso po, pinakamataas na leader ng bansa. Doon sa ibang panig naman, yung mga constitutional commissions. Yes. Bakit po ganon din ang paningin? Kasi po sila'y nakalatag sa saligang batas at ang kanilang function ay independent po eh. Yung pong pagiging independent nila ay para sa inyo pong pangkalahatang kagalingan. Para sa taong bayan. Kaya meron pong COA, kaya meron pong civil service, kaya meron pong COMELEC. Commission on Elections. Bakit po sila ay binigyan po ng ganong klaseng pananagutan? Ombudsman pala sir, di ba? Kasama rin. Ombudsman. Ito, ganito po yan. Opo. Ang COMELEC halimbawa, para ngayon po ay yung karapatang bumoto mapangalagaan. Yeah. Kaya ginawa po silang independent commission. Importante po kasi yung boto ninyo. Opo. Yes. Kayo naman pong COA, yung paggasta po ng pera ninyo, kailangan may magbantay po. Kaya nakikita po ninyo, ang laki po ng kanilang pananagutan. Yeah. Yung ombudsman, yung pong pag nagkamali pong mga kawani ng gobyerno, ay sila po talagang manguusig. So, kung titingnan po ninyo, sa inyo pong kapakanan lahat ito. Civil Service Commission, para panatilihin po yung kawastuhan ng mga kawani, na hindi basta kawani, ay palagi naglalagay ka dyan. So, inyo po lahat yan. Yun pala. Dahil po kayo po ang sangkot dito, itong appointive positions na to, at kayo naman po ay sa elective, yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, at saka po yung sa Korte Suprema, kasi sila naman po ang titindig para sa pangkalahatang hustisya na kinakailangang ipataw sa lahat ng mamamayan. Yes po. Kasangkot po, ganun ka-importante po kayo, kaya po ang ginamit pong pamamaraan, kung sila po yung nagkasala o dapat alisin, ay impeachment. Ayun pala malalim na Isasaalang-alang po kayo kasi ganun hindi pala yun. basta tatanggalin po yung ninyo, yung kaugnayan ninyo sa kanila. Ang laki po ng bawat isang kaugnayan nila sa inyo. Pagsiservisyo po lahat yun. Ngayon, bakit impeachment? Bakit ganun? Dahil nga mahalaga po kayo eh. Ngayon, ito ngayong proseso ngayon, titingnan po ng tao ngayon. Eh, sino po bang aalisin natin? Diba? Ayun. Sa ganito pong kalagayan ng bansa natin, sino pong uunahin natin? Yan ang itatanong. Ngayon, hindi natin maialis sa taong bayan ngayon na magmasid sila. Iyan, tama naman. Magbabantay talaga sila dyan. Kami po bang una? Yun ang sinabi mo kanina eh. Opo. Ituloy mo ngayon. Sino yung uunahin? Yun na yun. Kasi ang taong bayan, kumbaga, andito na. Nagpapagibik na ng tulong. Sen, ano? Andito na. Nasa sitwasyong kaawa-awa ng kalagayan eh. Naharap sa lagim. Tapos merong usapin na impeachment ay mukhang ang mga tao na dapat ni-represent ako bilang isang mamamayan, ay ang inuuna po yung impeachment, Sen eh. Baka naman sabihin nila, hindi ba kayo nang nagsabi na kung halimbawa may paglabag naman, isa yung pamamaraan para sa doon ay may pananagutan. Di ba? Oo. Oo nga po, pero babantayan po inyo. Hindi naman po natin sinasabing hindi nyo pananagutin. Pero sa kalagayan po, ano po uunahin natin? Sa sitwasyon ng bansa ngayon. Ang unahin po ba natin yung pangkalahatang kagalingan? O yung pagbibigay ng karampatang pagpataw sa isang bahagi lamang? Alin ang uunahin natin? Kasi po hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin. Kaya ang tanong, sa bagsak na kalagayan ng bansa natin, ang lahat ay kinakailangan magtulong-tulong. Kukunti ang ating kapasidad. Kukunti ang ating panahon. Kukunti ang ating resources. Para sa ganon, ibangon natin ang madali ng bansa natin. Alin ang uunahin? Ito yung pangunahing tanong dito. Yan. Wala tayong sinasabi na hindi mo pagbabalingan yon. Ngunit, hindi pwedeng sabay-sabay. Kasi meron kang dapat unahin. Ito yung punto. Kung ako, Sen, pagkariwang mamamayan, dapat sasabihin ko sa unahin niyo ako. Lugmok ako eh.
nagpapagibig ako ng tulong eh. Yun yung pagpapanagot natin sa kanya. Isunod na natin sa susunod. Asikasuhin mo muna kami. Tsaka na natin siya panagutin kung meron man talaga isang nagawang kasalanan. Oh, pero wala tayong sinasabi sa mga participants Yes nitong po, yes impeachment, po. ha? Kung anong boto nila, nasa kanila po yun. Malaya sila, wala tayong comment dyan. Yan. Pero, ang taong bayan, magkakaroon ngayon ng pagkakataon. Teka muna, bakit yun ang inuna mo? Gagawa siya ng paraan ngayon. O, siya inuna, ba't hindi ako? So ngayon, maaaring mag-isip siya na pagka pala sa ganung kalagayan, hindi naman pala ako ang uunahin. Teka muna, kailan ba yung susunod na eleksyon? Nako, yun na. Yun talaga. Baka po ito po magsisilbing referendum ito. Referendum ng taong bayan yan. Referendum ito. Baka mamaya, ang taong bayan hindi lang kumikibo. Kasi nga, ayaw niya ng kumibo eh. Sikip na yung dibdib dyan eh. Pakiramdam niya, it's a puwera siya. Ika nga. Naalala mo ba yung pagkahalimbawa ko doon sa isang pagdinig namin? Kasi nga, ito naman DOE at saka itong ating mga oil companies. Sinabi ko na nga na ipaliwanag lamang po ninyo Yan. kung talaga naman pong katanggap-tanggap ang paliwanag ninyo kung bakit po magmula sa 55 pesos after 2 weeks, 120. biglang lumundag ng 125. Nasa paliwanag naman po yan eh. Kung yan po ay naipaliwanag natin ng mabuti, tatanggapin naman po ng taong bayan eh. Tama. Maaari po nang magsakripisyo eh. Maaring maghigpit pa. Ihigpitan pa lalo yung sinturon. Naunawaan. Ang problema po, nagigipit sila, nagsisikip ang dibdib, hindi nila maintindihan bakit from 55 naging 125. Ayaw po ba niyong ipaliwanag? Yun ang nga umpisa eh. Tutulungan ko po kayong magpaliwanag sa taong bayan. Yun lamang pagsisikip ng dibdib. Yan. Kung naipaliwanag natin, yun man lang maibsan. Makatulong po tayo sa kanila. Diyan walang gusto sumagot eh. Wala pong gusto magpaliwanag sa usapin na yan. Ano sa palagay mo, Nelson? Bakit tayo ipaliwanag? Sabi ko, I think you owe it to the people. DOE, kayo pong nakalagay sa batas eh. Nagpapaliwanag dapat. Ito po yung sinasabi ng ating Republic Act. Ano na ba yun? 8479 yata. O nagkabalik naman. Yung tinitawag nating Oil Deregulation Law. Meron pong remedyong gobyerno sa ganitong mga pagkakataon eh. O tinanong ko, ano po ba yung threshold? Hanggang saan po ba dapat maghirap ang taong bayan para panagutan po ninyo yung sinasabi ng Section 14? Wala na naman sumagot yan. Nang malinaw. Mahirap po kasi ipaliwanag ito, Sen. Parang gusto lang sabihin, nakalihim po sa hiwaga ang usapin na yan. Oo nga. Bahala ka kung gusto mong ilihim. Pero sa ganitong pagkakataon, gusto man lang ng taong maliwanagan nila. Yan. Baka sakaling, doon sa pagbibigay mo ng paliwanag at naiintindihan niya, makatulog tayo eh. Baka matanggap nila eh. At ganoon din po sa usapin ng impeachment, Sen. Bakit yan ang inuuna ninyo sa halip na unahin ninyo ang kapakanan ng taong bayan na lugmok ang kalagayan? Di ba? Parang hindi ko alam, Sen kung bakit doon sila nagpo-focus sa halip na ang pagtunan ng pansin ay ang kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Kung ang bansa sana natin hindi sumadsad ng ganito, nandun na ako. Walang problema, no? Di ba? Halimbawa, bastante ang buhay natin. Hindi naman, halimbawa, talagang hindi tayo bastante, pero hindi naman tayo yung, hindi tayo ganito. Hindi tayo lugmok na lugmok. Baka sakaling, tingnan nga natin kung ano. Pero hindi. Nandun ang ating bansa sa kalagayan na dapat siyang unahin mo. Ayun. Hinahanap ng taong bayan na sa ganito naman naming kalagayan, kami naman muna ang tingnan ninyo. Kasi baka maisip nila, teka muna, mapagkukumpara nila eh. Yun ba yung gagawin nyo? Ito ba yung unahin nyo? Paano kami? Ilan bang gagastusin? May nagsabi yata kung magkano gagastusin eh.
28 million yata eh. 27, mga 27 to 28 million. Oo. Sino nagsabi? Si Senate President pro tempore, Sen. Doon lang yan sa Senado. Yan nga. Eh, paano pa yung ginagastos ngayon sa House, di ba? May Iba gastos pa yun. din eh. Aber, di ba? Ah, siyempre. Tsaka pati oras yan, di ba? Yun na nga. Yung oras na dapat ay ginagawa mo, naghahanap ka ng solusyon sa mga problema, eh di hindi mo nagagawa kasi abala ka sa, di ba? Adi parang yung, investment, adi parang yung paghalimbawa natin kanina. Nakarata yung tatay mo. Ayan. Ang Opo. gusto mo, yung pag-aaway niyo, nagagastos ka pa ng ganito. Ayun nga. Oo. Eh yung paggastos mo dyan, Ayun. dalhin na natin sa ospital. Itakbo na agad natin, no? Baka masalba pa natin ang buhay ni tatay. Parang Hindi ka ganun man natin, hindi, opo. hindi ka man pwedeng dapat magsabi ng kung halaga na gagastahin mo pa rito dahil nakaratay nga ito eh. Bakit Oo. yun ang munahin mo at gagasta ka pa roon? Yun na nga. Yun ang punto eh. Oo. Kaya ako, kung ako ay mamimili ng magre-represent sa akin dyan, Oo. hindi ako pipili nung ang ire-represent ay hindi yung interest ng tulad kong simpleng mamamayan. Lalong-lalo na sa kalagayan mo ngayon. Ipasas natin yun. Ipasas natin yun. Sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Ngayon. Opo, ngayon. Na wala man lang nag-isip na ito yung una mong gawin. Opo. Sad-sad eh. Bagsak eh. Aha. Naku. Ngayon, no, So, pag-usapan natin kung ano yung, kung bakit ka nagkabagsak-bagsak tayong ganito. Aha. Pag-usapan natin ang ano, kuryente. Yan. Minsan, tama, pupunta natin yung punto na yan. Magbe-break din tayo. Pero ang ibig ko Eh lang kasi, sabihin... alam mo, inaalis kita sa gabi ng lagim eh. Sige. Ang gusto ko lang ipunto, kailan mo sila boboto? May 4 ba? Hindi. May 4, meron pa. Pero yung May 11. May 11. Ayun. So, sa tingin ko, dito ang taong bayan, idadaan sa parang microscope ang kanilang mga representante Babantayan. kung sino ang boboto ng pabor at hindi pabor, Sen. Ako sa tingin ko, babantay ng ating kabubayan. Idadaan sa microscope sapagkat ang proseso ay parang referendum sa kanila. Dito sila susukatin. Yes. Sa tingin ko, ganun ganun ang titingnan ng mamamayan ngayon. Okay lang yun proseso naman ito talaga. Yes po yan. Kung may problema talaga, sige gawin nyo. Kaya lang, ang sinasabi natin, gagawin nyo ba ito sa panahong ito na ang ating bansa ay nasa sadlak sa ganitong kalagayan? Alin ang unahin mo? Ayan. Yan. Tingnan natin sa ating mga kababayan. Wala ba tayong Vox Vox Populi? Populi? Nai-ready mo ba yung ating QR code, no, sir? Naka-ready naman. Ayun. Sige, mag-break down tayo tapos maglatag tayo ng Vox Populi. Kasi siguro baka sabihin ng mga mababatas natin, baka naman hindi ito pansinin ng taong bayan. Hindi, papansinin po kayo dito. At ako sa tingin ko, inilista mo, ang apelyido mo ay De La Cruz. Sino pa ng mga De La Cruz na mga kamag-anak nito tumatakbo pa ngayon? Babantayan mo ito isa-isa. Di ba? Juan De La Cruz, ha? Ikaw pala, may ganito ka pala dito. Sa kabila pala, meron ka, Ang tawag kasi dyan, Jen, doon sa mga pag-uusap na ganyan, ang tawag na sa mata, manhid yan eh. Dyan eh. Ganun ba? Yung walang pakiramdam na, hindi mo man lang mapakiramdaman kung anong gusto ng nire-represent mo. Diba? Eh di para malaman mo, puntahan mo sila. Ayun, tanongin mo Hindi sila. ba representative ka? Yes. Ano ibig sabihin ng representative? Kinatawan. Kinatawan. Yan, opo. Palaging kumukonsulta, palaging pumupunta sa kanyang nasasakupan, magtanong, ano po ba ang kalagayan nyo? Ano po bang mabuti nating gawin? O di ko siguro pagkapunta mo, iho, iha, Ayan. unahin mo muna. Unang kapakanan. Hindi mo ba kami nakikita? Kailangan pa ba namin sabihin sa'yo ng diretso? Kaso kinonsulta lang sila nung bago mag-eleksyon eh. Kaya ang mga botante, babawi kami sa iyo pag darating na eleksyon. Yung bang, Kami naman ang babawi sa iyo. kumbaga sa manliligaw, magaling lang nung nanliligaw. Ano? Nung sinagot na, wala, bahala ka sa buhay mo. Pero diyan, kailangan nating bigyan ng ng pagpapaliwanag. Opo. Wala tayong sinasabi na ang impeachment ay dapat na ipagpaliban o kung ganito. Proseso po Yan yun ay eh. proseso. Yes Ang po. pinag-uusapan lang natin, tamang panahon ba ito dahil ang bansa natin ay nasa ganitong kalagayan. Nasa lubok na kalagayan. Yan, nakalugmok. So, anumang bagay na gagawin mo na hindi papunta sa kanila, Opo. pinatatagal mo ang kalagayan nila.
tatandaan ka ng taong bayan. Tingnan natin. O paano po? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Yun dati na pala natin binabayaran, hindi na natin ito napansin na. So, ito po yung mga electric bill natin, Sen. Ang dami po, maging sa social media, ito po Biglang taas. bill shock nga po ang tawag nila, Sen. No? Bill shock. Oho. Nakakasyak pala. Ito palang ibinibigay nating libre, diskwento sa mga kababayan nating mahihirap. Akala namin sa kumpanya galing. Yung pala sa taong bayan din pala na nagbabayad, doon din pala nila kinukuha pala ito. Yun nga eh. Kaya bagamat maliliit, kung titingnan mo, sa dami naman nun, Yun na nga po. nakapagpapabigat. Pero ang pinakamalaki doon na talagang kino-question ko ay yung system loss. Matagal na ito, Jen. Opo. Kapag tinignan mo yung unbundled items doon na napakarami, iba, hindi mo na maiintindihan doon eh. Merong tinatawag na missionary charge doon, yung universal charge. Yan, opo. Merong FIT. Yung FIT, yung ano yun, yung tungkol yan doon sa mga renewables. No? Yes po. Field-in tariff ang tinatawag, at saka yung JEAP, nakalagay dyan. Marami yan. Opo. Nasa batas yun dyan, kaya napadadagdag sa ano. Pero ang katotohanan yun, tao yung nagsasubsidize ng lahat ng ito. Oh. Halimbawa na lang yung universal charge. Tayo yung nagsasubsidize